Okay, ayun. So, rinig na rin naman ako. So, start na tayo. Bale, turo ko sa inyo yung calculator technique sa pag-solve ng moment of inertia na itong mga composite figures. So, start tayo sa pag-identify ng mga shapes natin. So, nilabelan ko na dito yung mga shapes natin. Bale, eto, yung shape natin sa taas. Ito yung A1. And then, ito yung A2. Ayan. And then, nilagay ko na rin yung mga centroids ng mga shape para mas madali natin ma-figure out yung mga distances. So, in this case, yung distance neto from the x-axis is which is 250 or kalahati ng 250 which is 125. Ito ay 125. So, this is 125 also. So, 125 plus 60. Meron tayong 185. And then, dito naman, yung kabila, kalahati lang ng 60 which is 30. Okay. So, diretso na tayo. Lagay ko na lang dito. Meron na akong sinolve dito kanina. Lipat ko lang. So, dito, meron tayong values ng A1 which is 40 by 250. And then sa A2 which is 200 by 60. Yung mga values na to, kailanganin natin later for the calculator technique. And then, meron tayo dito, yung value natin ng I1 and then I2. So, in this case, ito ay for yung formula natin which is BD cube or BH cube all over 12. So, in this case, inayos ko na siya. So, mapansin natin sa area, ang ginamit ko ay area is equal to base times height. Tama? So, ano ba yung base ng A1 natin? Base ng A1 is 40 and then height niya is 250. And then for A2, ang base natin is 200, then ang height natin is 60. So, for I1, ganun din gagawin natin. So, 'di ba sa I, for rectangular shapes, ang formula natin ay BD or BH cube, yan, all over 12. So, ganun din na lang ginawa natin dito. So, para consistent tayo, tulad dun sa area, base times height, ganun din dito, base times height cube all over 12. So, 40 times 250 cube all over 12, and then 200 times 60 cube all over 12. So, yung mga letters na yan, dyan natin i-store yung values ng mga inertia natin. So, gawin na natin. So, 40 times 250 cube all over 12. So, store lang natin sa A. And then, yung I2 naman, so, 200 times 60 cube all over 12. So, store natin siya sa B. Okay? Since na-store na natin yung mga values natin, pwede na natin siyang ilagay sa calculator technique natin. Pero before that, ilagay lang natin to. Kunin lang natin to. Ayan. Okay, nawala. Sorry. So, ilagay lang natin. Bali, ito yung hahanapin natin sa calculator. Or yung i-input natin. So, in this case, ang gagawin lang natin is mode 32. Ayan. And then, pagdating natin ng mode 32, so, gawin natin mode 32. Then, mapansin natin, meron tayo ditong X, Y, and then frequency. Pero yung iba kasi, wala silang frequency on or hindi pa naka-on yung frequency nila. So, ang gagawin nyo, yung mga wala pa, so, shift mode, and then down, makikita natin yung stat. So, pinatin natin yung stat, 4, and then frequency on. Okay? So, nakakasabay naman, di ba? For yung mga may Canon dyan, so, ganun lang din. Mode 3.2, tapos shift mode, and then down. And then number 4 din yung stat nyo. So, frequency on lang din. Kuha yun. So, ayan. Gawin na natin to. So, in this case, yung mga X
y, and then frequency. So for the x, ang gagawin natin dito is inertia ng shape all over its area. Okay? And then for the y is yung centroid papunta dun sa axis kung ano yung hinahanap natin. And then for the frequency, it's the area. So for the first question, ang sabi dito is, litan lang natin, determine the moment of inertia about the x-axis. And then for the number 2, determine the moment of inertia about the centroidal x-axis. So mamaya, explain ko kung ano yung difference nilang dalawa. Okay, so start muna tayo with number 1. So ulitan pa natin, mga size 14. Kita rin naman siguro sa screens nyo. So in this case, lagyan na natin yung mga values. So, di ba kanina, pinastore ko sa A and B yung mga inertia natin. So, gawin lang natin. So, A, recall lang natin. So, alpha A, yan, divided by, ano ba yung area natin sa A1? So, yung area natin is 40 times 250, right? And then, equals. Tapos, B naman, recall natin yung B, divided by yung area 2 natin, which is 200 times 60. Okay? Nakakasunod pa. And then, punta tayo dun sa y. Ito yung sinasabi natin na yung distance niya dun sa axis na hinahanap natin. So, sa y, di ba ang hinahanap natin which is yung x-axis, about the x-axis. So, yung distance niya nung centroid from the x-axis. So, in this case, kanina, di ba na-determine na natin ito, which is yung 125 nandito, nakita nyo man, yung 125 all over ay papunta sa x-axis. Ayan. So, ilan ba ang value niyan? Ang value niyan is 125. Lagyan natin sa calculator. Plus 60. Nakuha yun? At ayun, no? 125 plus yung 60. Okay? So, the next one is yung figure or yung shape dun sa baba, which is yung 30. Ay yung 60 yung ano niya, yung height. And then, di ba, ang centroid is nasa half, which is 60 over 2 or 30. So, 60 over 2. And then, for the frequency, lagay lang natin yung area niya. So, 40 times 250 ulit. Sorry. Tapos, 200 times 60. Okay? So, after that, nalagay na natin lahat ng values. We press AC. Okay? Pag press natin ng AC, ang kailangan muna natin dito is makuha yung ating Y-bar. So, bakit kailangan ng Y-bar? Kasi gagamitin natin siya sa number 2. Kasi kailangan natin yung about the centroidal x-axis. Okay? So, kunin lang muna natin si Y-bar. So, paano natin kukunin si Y-bar? So, para makuha si Y-bar, di ba na-AC na natin, shift 1 lang, and then var. Pagdating sa var, makukuha natin si number 5 or yung Y-bar. And then equals. Okay? So, balikan natin, shift 1, and then var. Okay? And then 5 Y-bar. Sa mga naka-Canon, I think nasa apps yun. Pindutin nyo yung apps, and then yung var, yung kumikita nyo dyan yung number 5, yung S-var. Pagka-click nyo ng S-bar, yung Y-bar din, which is number 5, I think. And then equal nyo lang. So, dapat same tayo halos lahat ng lalabas. So, ang Y-bar natin is 100 po, 100.455. So, 100.455. So, saan ba nakalagay yon? So, nandito daw siya. Ano ba yung kulay na ito? Ayun. Ito na lang. Kulay green. So, 100. Ito yung 125. 60. 100. So, nandito siya banda. Ayan, nandito. So, this is our X or Y bar. Okay? So, solve muna natin yung number 1. So, for number 1,
AC lang ulit tayo. So, para makuha yung x-axis or the moment of inertia about the x-axis, ang kailangan lang natin makuha is yung summation ng x plus summation ng y squared. Ito yung kailangan makuha natin sa calculator natin. So, balik ulit tayo. Shift 1. Yan. And then punta tayo sa sum. Makikita natin yung summation ng x, which is number 2. Plus, shift 1 ulit. And then sum, number 3. And then yung y squared. Okay? Number 3 yun. So, equals. So, ang sagot natin is 408.733. Times 10 raised to 6. So, magtataka kayo, bakit summation ng y squared? Bali, ito, yung summation ng y squared, yan yung transfer formula natin, right? So, for the transfer formula, di ba, AD squared siya. So, yung D, di ba, matatanda natin yung D, yung distance niya from the axis na hinahanapan natin. So, in this case, yung D natin is yung centroid. Okay? So, technically, in-square lang natin yon. Kaya, summation ng y squared. Okay? So, ito yung sagot. So, for number 2, yan. For number 2, ganun din. Kailangan din natin ng summation ng x plus summation ng y squared. Pero, bago tayo mag-proceed dyan, alam natin na ang hinahanap is about the centroidal x-axis. So, before that, kailangan natin i-save or i-store yung value ng y bar natin. So, balik tayo, AC, tapos shift 1, then var, and then yung y bar ulit. So, 100, and then shift, i-store lang natin siya sa y. Okay? Or, ginawa naman natin kanina yun. So, regardless, kung hindi pa nagawa or nagawa na, i-store lang natin siya sa y. And then, balik tayo. Shift 1, and then yung data. Kasi nakasave pa dun yung data eh. Huwag lang tayo magpipindot ng on or basta AC lang lagi. Para nandun pa rin yung data natin. So, ayan. Mapansin natin, nandito pa rin yung data natin. So, in this case, kailangan daw natin mahanap yung distance niya from the y bar. So, balik tayo doon sa figure. Kung mapansin natin, di ba sa figure, ang centroid natin nandito. So, kailangan natin ito, yung distance na to. Tapos, itong nasa baba, punta sa taas. Makuha yon. So, in this case, para makuha lang yan, ang gagawin lang natin, di ba may nakasulat na dito sa calculator natin, yung 185. Bali, yung 185 na yan, minus y. Alpha y. Bakit? Kung mapansin kasi natin, nasa taas siya, di ba? Nasa taas siya ng y bar. So, kailangan lang natin i-subtract yung y bar na yon para makuha natin yung value niya. Okay? Nakuha yon? I-absorb lang natin yung info na yon, hindi natin kailangan i-complicate. Pero pwede nyo rin namang manu-manuhin kung nahihirapan kayo or hindi nyo masyadong gets yung sinabi ko. Pwede nyo manu-manuhin, pero same lang din yung lalabas dyan. So, 84.545. Tapos, yung nasa baba naman, which is yung 30. So, paano natin siya makukuha? So, 30, yan, may nakasulat na, di ba? 30 minus yung y bar lang ulit natin. So, nakikita nyo yung formula. Bale, parang ginagawa lang natin yung nakasulat, yung existing minus y. So, may existing, kanina yung 185 minus y, tapos ngayon naman yung 30 minus y. Okay? So, negative 70. And then, AC lang ulit tayo. And then, shift 1. Yung ginawa lang natin ulit kanina, which is yung sum, EX plus sum, and then y squared. Ay, sorry. Y squared pala. Ayan. Bali, dun sa mga nakakanon ulit, ganun lang ulit. Nasa apps lang din ulit siya. And then, may kita nyo yung sum, which is yung S sum. Tapos, pindutin nyo lang din yung summation ng x plus summation ng y. Sorry, nakalimutan ko sabihin. And then, yung answer natin is 186. Ay, sorry. Naka-green. So, 186.729.
times 10 raised to 6 mm raised to 4. Ayan. So, ayan, may mga sagot na tayo sa mga values na to. So, for the number 1, ito yung sagot natin, and the number 2, ito yung sagot natin. So, kapag medyo nalilito kayo sa gagawin nyo, pwede naman kayo balikan nyo yung mano-mano, and then, kapag medyo na-master nyo na yung mano-mano, pwede nyo ulit i-try to, yung tinuro ko sa inyo. So, bale, in this case, lagi lang siyang ganito, yung summation ng x plus summation ng y squared, regardless kung ano yung hinahanap. So, ayun, sana may natutunan kayo sa video na to. And I hope ma-master nyo yung pagkuha ng moment of inertia. So, ayun lang. Thank you.